Ang alamat ng buwitre. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Bereti. Siya ang bunso ng isang mayamang pamilya na may malawak na lupain, masaganang pananim at maraming alagang hayop. Dahil siya ang paborito ng ama, nakukuha niya ang lahat ng kanyang nais. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may hinahanap si Bereti sa buhay. Mga bagay na hindi mabibili ng ginto at hindi matatagpuan sa loob ng kanilang bakuran. Isang araw, nakilala niya si Karing, anak ng kanilang tagalaba na si Aling Juana. Halos magkasing edad sila, kaya't agad silang nagkapalagayan ng loob. Ngunit magkaiba ang kanilang mundo. Si Bereti ay lumaki sa yaman, habang si Karing ay sanay sa hirap. Madalas itong magutom, kaya't ang kanyang pamilya ay naguhukay ng mga halamang ugat tulad ng gabi at tugi, o kaya naman namumulot ng mga tirang pagkain mula sa palengke at kabahayan. Labis na humanga si Bereti sa buhay ni Karing. Para sa kanya, kakaiba at masaya ang pakikipagsapalaran, ang paghuhukay ng mga ugat, ang paghahanap ng makakain, at ang simpleng pagsasalo sa hapagkainan kahit kaunti lamang ang pagkain. Sa piling ng kaibigan, naramdaman niyang buhay na buhay siya. Ngunit isang araw, nabalitaan ng kanyang ama ang ginagawa ni Bereti. Galit na galit ito. Hinanap niya ang anak at natagpuan sa may bukirin, kasama ng ilang bata. Hila-hila ang isang bagong namatay na kambing. Ayon kay Bereti, kinagat ng aso. Masaya pa itong nagwika. Aalisin namin ang balahibo at kakarnihin ito, ama. May makakain na kami ngayong gabi. Bereti, anak kita, at hindi ka pinalaking kumakain ng tira o karne ng hayop na namatay na. Nilalapastangan mo ang dangal ng ating angkan. Sigaw ng ama. Ngunit tumutol si Bereti. Ama, mas masaya akong kasama si Karing at ang kanyang pamilya. Hindi mahalaga kung magara ang pagkain. Ang mahalaga ay ang pagtutulungan at pagsasalo-salo. Lalong nag-apoy sa galit ang ama. At sa bugso ng damdamin, siya'y nakapagsalita ng isang sumpa. Kung iyon ang kaligayahan mo, Bereti, habang buhay mo nang makakain ang mga tira at laman ng mga hayop na namatay, mula ngayon, wala ka nang magiging katauhan, kundi ang hayop na nababagay sa iyong kagustuhan. Kinabukasan, hindi na muling nasilayan si Bereti. Ngunit sa may kabukiran, isang malaking ibon ang lumitaw. Malalaki ang pakpak, matalim ang mga mata, at kumakain ng bangkay ng baka. Nang ito'y makita ng mga tao, napabulala sila. Si Bereti, siya ang ibong iyan. Simula noon, tinawag nila ang ibon bilang ibon ni Bereti. Ngunit kalaunan, nang hindi masambit ng mga bata ang kanyang pangalan, nagbago ito at naging buwitre. Sinasabi ng matatanda na hanggang ngayon, ang bawat buwitre ay alaala ni Bereti, ang batang naghanap ng buhay na kakaiba. Ngunit dahil sa sumpa ng ama, habang panahon ng kumakain ng mga tira at ng mga labi ng hayop, na namatay na. Thank you for watching. Please subscribe.